Mas hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa EDSA Shaw Underpass sa Mandaluyong matapos ang insidente ng pamamato ng hollow block sa isang SUV doon. Ayon sa MMDA, matagal na itong problema sa lugar. Madalas daw itong mangyari kapag mabigat ang trapiko at maulan. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Iniutos na ng Police Community Precinct 4 ng Mandaluyong ang pagtatanggal ng mga bato at mga bagay na pwedeng ipambato sa mga sasakyang dumadaan sa may Shaw Underpass. Yan ay matapos mabagsakan ng hollow block ang isang Mitsubishi Montero sa EDSA southbound sa bahagi ng Shaw Underpass. Ayon sa pulisya, 24/7 na nagbabantay ngayon ang mga pulis sa lugar. Namumulot na rin sila ng mga bato at iba pang nakakalat na pwedeng ipambato. Bukod pa rito, sisitahin na nila ang lahat ng mga tumatambay malapit sa underpass. Even active naman kami dyan sa ganyan Hindi namin inaalaw yung mga batang may matutulog dito. Hindi raw ito ang unang beses na nangyari ang pamamato sa lugar. Katunayan, matagal na raw itong problema ayon sa isang MMDA enforcer. Sa kanyang 2 taong pagiging night duty, gabi-gabing inirereklamo sa kanila ang pamamato sa kalsada. Mas madalas ito mangyari tuwing Biyernes at kung kailan traffic at maulan. 4 na insidente ng pamamato ang naitatala kada buwan. May CCTV man sa lugar, hindi naman ito nahahagip ang nangyayaring pamamato. Ang nabiktimang may-ari ng Montero, idinulog sa pulisya ang nangyari. Kitang-kitang pagkayupi ng hood at mga nagkalat na piraso ng hollow block. Mabagal lang kasi umuulan and then traffic. 10:15 p.m. Then suddenly out of nowhere, bagsak bato. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa kabila nito, malaki ang pasasalamat ng driver dahil hindi sa windshield tumama ang hollow block. Yung gumagawa nito, it's pure malicious intent aimed at destruction. Basically kasi you will not stop, so they cannot extort or steal your car, ganyan. So nang titrip lang talaga And very damaging yung ginagawa nila. I think lucky pa ako, ito lang yung nangyari sa akin. Inaalam pa ngayon ng pulisya kung sino ang responsable sa krimen. Rafi Tima, GMA News.